So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, pag-uusapan naman natin ang bagong labas ngayon na top of the line Xiaomi Redmi Note 15 series, which is the Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Sulit ba siya? Nag-price increase eh. Tara, pag-usapan natin. So yun mga J-Vlog, ito na yung final first impressions natin sa Xiaomi Redmi Note 15 series. Na first impressions na natin lahat, Note 15 5G, 4G, Note 15 Pro 4G, Note 15 Pro 5G, and ito na yung pinaka-last, top of the line, the Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. So itong smartphone na to ay yung pinaka-mataas, pinakamagandang specification sa buong lineup ng Note 15 series, pero medyo nag-price jump itong smartphone na to kasi ang layo nung kanyang SRP compare sa kanyang predecessor before. So ang SRP nito mga ka-J-Vlog is 28,000 pesos for the 12GB 512 ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. So pinakamaganda naman dito, mura lang siya makukuha sa online. So, pwede nyo siya makuha ng 23 to 24,000 pesos. Napakalaking discount naman yan mga ka-J-Vlog. Kaya ginagawa ko tong video na to para maka-discount po ang mga consumers natin dahil dito sa ating product link ay meron pong additional discount voucher 1,000 to 1,500 pesos discount. Additional po yan bukod doon sa sale price na makukuha sa online. So, again mga ka-J-Vlog, 23 to 24,000 possible price na pwede nyo makuha ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Ang tanong, sulit ba siya? Kaya dito sa ating first impressions review, tatalakayin natin ang mga specifications nito para malaman nyo kung sulit ba talaga siya. Again, pwede tayo magbigay ng first impressions sa mga bagong labas sa smartphone based lang sa kanilang specifications kasi tayo is very familiar sa mga specifications ng devices na na-try na natin sa mga ibang brands. Nagawa ko rin itong video na to kasi marami rin naguguluhan. Ano ba? Maganda ba itong bilhin? Perfect ba siyang gamitin? Kasi syempre yung mga iba nating consumers is not familiar sa mga specifications at para malaman nila kung sulit ba yung hard-earned money nila dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Kasi merong mga ibang smartphone na tinatawag nating overpriced, di ba? May mga ganyan tayong term ngayon na overpriced sa smartphone na medyo hindi bagay ang mga specifications nila. So pag-usapan muna natin yung specifications nitong smartphone na to. So when it comes sa kanyang display, malaki naman, 6.83 inches AMOLED display. The resolution of 1280 2772 pixels. Corning Gorilla Glass Victus 2 protection, 120Hz screen refresh rate at naka 3200 nits of brightness siya. Out of the box is Android 15 with HyperOS 2, pero syempre Matic, since earlier Xiaomi smartphones to, ma-update naman to sa Android 16 with HyperOS 3 at ma-update pa to sa Android 17 Matic yan. Meron din naman ng history ang Xiaomi na mag-update ng mga smartphones sila, especially sa mga ganitong mahal na smartphones sila. At yun nga, nakita ko na pinapromise si Xiaomi na meron to 4 major OS updates. So kung nag-start to sa Android 15, there's a possibility na hanggang Android 19 po to or Android 20. Hindi natin alam kung mag-start siya sa Android 16, di ba? So, yun. 90 to 20, matagal, longevity wise, maganda, or magagamit nyo na matagal ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Processor is Snapdragon 7S Gen 4, Adreno 810 with octa-core CPU na mayroong clock speed up to 2.4 GHz, up to 2.7 GHz. Namaya, bigay ko sa inyo yung thoughts ko about dyan. Dual rear camera system with 200 megapixel main camera and 8 megapixel ultra wide camera. 4K video recording support of course. 32 megapixel front-facing camera, Full HD Plus 1080p resolution sa front-facing camera, no support for 4K. Dual stereos, dual stereo speakers, sound by Dolby Atmos, in-display fingerprint scanner, and when it comes to battery, 6500 mAh na renewable battery, wow, with 100 watts fast charging rate. And syempre, it is protected ng IP68 or IP69 water and dust resistant. And mga idol, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Next naman is gusto ko ibigay yung opinion dito sa smartphone na to. Again, pwede tayo magbigay ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone sa kanilang specifications. Pero no worries, umorder na ako niyan kasi in-order ko na lahat Inisa-isa ko muna kasi in-order ko na yung 3 or 4 ata in-order ko na.
At ito is yung final review ko. So, tapusin ko muna yung mga iba, tapos ito yung ilalas ko na i-review. Pero binili ko na yung mga J-Vlog, kaya stay tuned lang. And no worries, ititest natin lahat yan sa mga iba't ibang senaryo. So, yun nga mga ka-J-Vlog, ang unang natin pag-uusapan yung display. For its SRP na 28,000 pesos, ang maganda dito yung screen size malaki. Resolution is okay dahil beyond 1080p resolution na siya. Maganda rin yung protection niya. Corning Gorilla Glass Victus 2. AMOLED display, and refresh rate is okay naman. So again, when it comes sa display na ito, okay na okay for its SRP or for its price. Even sa sale price na 23,000 pesos, maganda naman din. Yun yung isa ng matutuwa kayo sa Xiaomi. Meron silang magandang display na mapoprovide sa mga smartphone sila. So may enjoy nyo manood, maglaro, dahil meron siyang premium display. Kumbaga may enjoy nyo yung viewing experience nyo dito sa smartphone na to. Next is yung processor. So sa processor, I know marami magiging skeptical sa processor nito, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. Kung i-base nyo kasi ang clock speed nito and even the GPU, for me, is not perfect for its SRP na 28,000 pesos. Siguro, 7S Gen 4 is para mas perfect yan for a smartphone na 20,000 below. Nas okay siya, di ba? 20,000, 28, ganyan na almost 20 to 30,000 pesos. Siguro mas maganda yung mas better na mga processor ng Qualcomm, like yung mga 8 series na, and of course mga higher MediaTek Dimensity. So sana kung hindi nila ma-achieve ang Snapdragon 8 series, doon na lang sila sa Dimensity. Mas better pa yung mga ma-provide ng MediaTek na mga Dimensity series sa ganitong presyon na smartphone, di ba? So again, yung processor niya hindi po mabagal yan, maganda performance sa gaming, pero ulitin ko, hindi lang siya bagay for its price. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bilhin nyo siya ng mas mura or mas sulit para naman maging reasonable pa yung binili nyo dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Kaya dito lang kayo bibili sa ating product link para mabili nyo siya ng super below SRP. Kasi SRP niya is way too high for its chipset. Okay? So, that's my opinion lang. Kaya parati ko pinupush yung mga consumers natin na bumili na lang sa official store po ng Xiaomi rin yan. Xiaomi official stores po yan, kaya no worries. Para rin naman din maging sulit pa yung inyong pera. Next, yung operating system. The operating system is okay naman kasi meron siyang update naman for major OS update. So, asahan nyo na pag sa Xiaomi talaga hindi sila nagsisimula sa bagong Android, especially part ng taon. Pero yun nga, Android 15 siya, last year OS, pero ma-update po sa Android 16 to, stay tuned lang mga J-Vlog. Pero siguro mas better na in-update na lang nila out of the box, di ba? Pero siguro since may pinapromise naman nila yung mga major updates na ganyan, kaya na, yun, pwede nyo naman i-update yan pag ready na. Camera, so sa camera, syempre ito yung top of the line na Xiaomi smartphone or Xiaomi Redmi Note 15 smartphone. Basahan nyo, ito yung pinakamagandang camera performance sa lahat. Pero medyo nadi-disappoint na ako sa ibang mga offer sa camera specifications nito, especially for its price, lalo-lalo na sa front-facing camera. So for its price, I think dapat support na ng 4K video recording ang front-facing camera ng Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. Pero based on sa specifications niya, it is only support ng Full HD 1080p. Ang support lang ng 4K is rear camera, 200 megapixel is great for the main camera, and even the dual camera niya na 8 megapixel. So okay naman yung specs sa rear. Maganda naman, meron siyang OIS, pero the front-facing camera, maganda rin yung camera megapixel niya sa front, 32 megapixel. Doon lang siguro ako nang hinayang sa resolution support niya sa front-facing. Kasi syempre, marami rin mga consumers ang gumagamit ng smartphone sa front-facing camera, especially sa mga content creators natin, na malaking tulong sana pag-support ang 4K. Next is yung kanyang battery. Napakalaki mga J-Vlog, 6,500 mAh battery capacity with 100 watts fast charging rate. So, napakasulit for its price. So, asahan nyo na makunat tong battery na ito mga J-Vlog. Ang laki, battery capacity pa lang. Sobrang sulit na dito. Tapos, fast charging rate. So, I think mga 1 hour lang, full charge yun ay 6,500 na yan for the 100 watt fast charging rate. So, maning-mani lang yan dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Napatagal na malobat, very convenient pa mag-charge. So, perfect na perfect yung ganyan scenario sa mga consumers natin na nagtatrabaho and of course, sa mga naglalaro. Next mga J-Vlog sa kanyang IP rating. So when it comes sa IP rating niya, it is protected ng IP68 and IP69 water and dust resistant. Ano na yung matic na yan, for its price dapat ganyan naman na talaga. Mahal siya kaya dapat meron na siyang water resistant at
IP68, so ito yung mga smartphone na pwede pong legit na malublob sa tubig with certain kind of dip and time. So 30 minutes fresh water, pwede po ang protection na yan mga J-Vlog. So pwede nyo siyang gamitin for underwater shots and also hindi kayo mangangambang masira to pag kunyaring nalublob nyo siya sa tubig or nahulog siya sa swimming pool. So next naman sa design is lahat ng lineup is very identical eh. So yun, square shape camera module sa gitna, okay naman, very eye-catching, especially the colors netong Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Maganda yung nagustuhan ko dyan yung color brown. So again mga ka-J-Vlog, in ating first impressions review dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. So abangan nyo na lang po yung full review, unboxing, and game test natin sa smartphone na to. At yun nga, for me, on my opinion, yung kanyang RAM at ROM is very naman siya, reasonable, 12GB 512. For SRP niya na 20,000 pesos, may mga ibang specifications talaga na hindi sulit dito sa Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. Ang layo nung kanyang price compare sa predecessor niya. Pero again, kung gusto niyo siya makuha ng mas mura, dito na lang kayo bumili sa ating product link. Bagsak presyo lang dyan, ang Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G.